Ayaw sanang makialam ng dalaga. Ngunit masyadong arogante ang nilalang sa bubong. Kahit nakapasok na siya sa loob ng bakuran, patuloy pa rin siyang tinititigan nito. Pero sa paningin ng iba, walang laman ang bubong. Para malaman kung ano iyon, hindi napigilan ng dalaga na magtanong, may sakit ba sa pamilya ninyo? Sa narinig ay agad nanindig ang balahibo ng may-ari ng bahay. Dahil nagkasakit ng malubha, ang kaisa-isang anak niyang babae ilang buwan na ang nakalipas. Bagaman nilapitan niya ang mga kilalang manggagamot, wala ni isa ang nakagamot. Ngunit sa kabila ng pag-asa niya, napagsalita ng wala sa oras ang kitiwala. Ang lola raw ng dalaga ay isang kilalang manghuhula ng noo. Lalong nabuhayan ng loob ang may-ari ng bahay. Ngunit biglang nag-iba ang mukha ng dalaga. Sinabi niyang naamoy niya lang ang halamang gamot, at wala siyang alam sa mangkukulam. Malinaw na ayaw pa rin makialam ng dalaga. Ngunit nang papalayo na siya, napansin niyang nakasunod muli iyon sa kanya. At nang masigurong walang ibang tao, tumalon ito mula sa bubong. At buong tapang siyang sinimangutan. Parang sinasabing huwag siyang makialam. Pagkatapos ay bumalik ito sa bakuran. Kasabay nito, nagsimulang umubo ng dugo ang anak ng may-ari. Mukhang hindi na ito magtatagal. Ngunit bago pa man makuha ng masamang espiritu ang katawan, biglang hamampas ang isang sanga ng puno ng Wallace Tingting. Angkang bumangon ito upang lumaban. Ngunit nang makita ang buhol sa sanga, agad nitong napagtanto na mahirap siyang kalaban. Masamang espiritu, lumayas ka na. Kaya't nagsimula itong magkunwaring kawawa. Sinisisi ang may-ari ng bahay kung bakit ito namatay. Sabay tangka pa ring maaga ang katawan. Ngunit muli itong pinaghahampas ng Wallace Tingting. Hanggang sa gumulong-gulong ito sa sahig. Pagkatapos ay nagbato ng butil ng millet si Ruli. Dahil sa pagkukumahog nitong pulutin ang mga iyon, agad niyang nahulaan ang tunay nitong katauhan. Isa lang pala itong gutom na kaluluwa. Matapos matukoy ang pagkatao nito, naging madali na ang lahat. Nagpakita siya ng kaunting awa, at sinabing kung bibitawan nito ang galit, pangangalagaan niya itong mabuti hanggang sa muling isilang. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga kamay, biglang umihip ang kakaibang hangin. At sa sumunod na sandali, dumilat ang mata ng may sakit sa likuran. Agad na naaga ng masamang espiritu ang katawan. Ang masaklap pa, matagal na pala nitong kayang gawin iyon. Bakit pa siya magpapatalo kanina? Ngunit hindi na dapat isipin iyon sa ngayon. Agad na humabol si Ruli. Naabutan niya ito sa loob ng tindahan ng damit, para mapilitang lumabas ang espiritu. Kinuha niya ang kanyang amulet na palaging dala, at idiniin ito sa katawan ng espiritu. Dahil dito ay nakaramdam ito ng matinding pagkapaso. Ngunit kulang sa lakas si Ruli. Kaya't saglit lang tumagal ang pagkapaso, at naitapon pa ng espiritu ang amulet. Ngunit kahit isang saglit lang, sapat na iyon. Pagduwal ng batang babae ng itim na tubig, tuluyang nailabas ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Ngunit nang pupulutin na ni Ruli ang amulet, bigla siyang sinunggaban ng espiritu, at tinangkang sakalin siya hanggang mamatay. Ngunit sa paningin ng mga ordinaryong tao, mukha lamang siyang nangingisay. Tanging ang lalaking ito lang ang nakakakita ng katotohanan. Ngunit hindi man lang siya tumulong. Bagkos ay sinenyasan pa si Ruli, na kung hindi niya bibigkasan ang salitang pumapayag ako, wala siyang magagawa kundi mapahamak. Habang pilit bumubuka ang bibig ni Ruli, lalong naging sabik ang lalaki sa kanyang sagot, "Umalis ka dyan." Nang mapulot ni Ruli ang amulet, agad na natakot at tumakas ang masamang espiritu. Dahil pansamantala lang naman ang lakas nitong ginamit, at ang nagbigay sa kanya ng lakas, ay walang iba kundi ang lalaking nakaitim. Ngunit hindi ito napansin ni Ruli habang humahabol. Nasa gilid lang ang lalaki, at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Isa pala siyang kababata ni Ruli, si Yin Jia, isang opisyal ng korte. At ang tunay niyang dahilan sa pagbabalik, ay para hanapin si Ruli, na dapat sana'y tagapagmana ng pagiging manghuhula. Ngunit pinili nitong tumanggi sa kapalaran. Habang si Ruli naman ay nalulungkot sa pagkabigong mahuli ang espiritu. Nasa tabi rin niya ang lalaking nakaitim kanina. At dahil sa matalas na palitan ng salita nilang dalawa, lantad na ang tunay na pagkatao ng lalaki. Isa pala siyang dragon na nabigong mag-ascend. Ayon sa alamat ng palabas na ito, pinaka natatakot ang mga dragon na mahuli ng tao habang umaakyat sa langit. Dahil hindi lamang sila mawawalan ng kapangyarihan, bagsak pa sila pabalik sa mundo ng tao, at hindi na muling makakaakyat kailanman. Maliban na lamang kung may isang tao na may dalisay na kaluluwa, na tapat silang sasambahin habang buhay. Saka pa lamang sila magkakaroon ng pagkakataong muling maging dragon at umakyat. At si Ruli ay isa sa may dalisay na kaluluwa. Ngunit bago pa niya ito makilala, masama na ang reputasyon ng dragon. Pagkabigo niyang umakyat, pinatay niya ang maraming nayon. At saan man siya dumaan, walang tumutubong halaman. Dahil sa galit niya sa mga tao na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Kaya mula pagkabata, tinuruan si Ruli ng kanyang lola, na ituring ang mga dragon bilang kasamaan. At huwag kailanman silang sambahin ng buong puso. Bilang proteksyon, binigyan siya ng kanyang lola ng bato pangontra sa demonyo. Sinasabing ito'y bato mula sa sungay ng hari ng mga dragon.
At gaya ng inaasahan ng kanyang lola, nagalit nga ng husto ang dragon. At ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanyang lola. Sinunog niya ang dambana ng kanyang lola. At itinulak niya ito sa dagat na naging sanhi ng kamatayan nito. Hindi pa siya tumigil doon. Pinarusahan niya rin ang lahat ng mahal sa buhay ni Ruli. Walang sino man ang nakaligtas, kaya naman nanirahan si Ruli sa kabundukan, malayo sa mga tao. At nanatiling walang asawa hanggang ngayon. Tama ka, sa puntong ito, siguro nahulaan mo na, siguradong magtatapos ang kwento sa pagiging magkasama ng dragon at ng manghuhula. At hindi naman tinatago ng direktora ang spoiler, dahil nang matatpuan ni Hinjia si Ruli, at nagsinungaling na ipapagawa lang siya ng salamin para sa hari. Si Ruli ay nagdadalawang isip kung sasama, ngunit bigla niyang nakita ang hinaharap. Sa hinaharap, may anak silang babae ni Hinjia, at parehong masaya ang kanilang mga mukha, bilang isang may dalisay na kaluluwa. Lahat ng hinaharap na nakita niya noon ay natupad na. Kaya maling akala niya, na hindi mapapahamak si Hinjia sa kamay ng dragon. Agad niya itong hinanap, at pumayag ng bumalik sa kabisera kasama ito. Pero hindi nila alam, pagkasampa pa lang nila sa daan pa uwi. May mga lihim nang sumusunod sa kanila, dahil si Hinjia ay may lihim na utos mula sa hari. Ang mga kalabang walang alam sa katotohanan, ay mas pipiliing pumatay kaysa magpalusot. Kaya nang mabalian ng binti si Hinjia sa pagkakadulas, at naghanap ng halamang gamot si Ruli para sa kanya. Eksaktong dumating ang mga kalaban, at nang hindi nila makuha ang lihim na utos, wala silang pagdadalawang isip na pinatay siya. Habang ang dragon ay tahimik lamang na nanonood sa lahat, ngunit nang makita niya ang katawan ni Hinjia, bigla siyang nakaisip ng plano. Kung magagaya niya si Hinjia at makuha ang bato pangontra sa demonyo, hindi ba't magiging sunod sa Nier na si Ruli sa kanya? Ngunit dahil sa matagal na niyang kinamumuhian ang katawan ng tao, unang beses niyang maranasan ang pagiging hindi komportable. Maging ang kanyang kapangyarihan ay hindi lubos na lumalabas. Pero sapat na ito laban sa ilang hamak na alagad. Ngunit may isang detalyeng kapansin-pansin. Kahit harap-harapan na ang masasamang alagad, hindi niya sila pinatay, bagkus itinapon lamang sila palayo. Ibig sabihin, maaaring may hindi pagkakaintindihan sa isyu ng pagmasaker sa mga nayon at pagsunog ng dambana. Kung hindi, kahit gaano kabaliw si Ruli sa pag-ibig, hindi niya pakakasalan ang pumatay sa kanyang lola. Samantala, habang pauwi na si Ruli matapos maghanap ng gamot, eksaktong nakita niya si Hinjia na duguan. Tatanungin na sana niya kung anong nangyari. Ngunit bigla siyang nabigla, dahil sa di kalayuan ay may isa pang Hinjia. Walang duda, ang walang hawak na patalim ay ang kaluluwa ni Hinjia. Kaya naman napagkamalan agad ni Ruli, na pinatay ni Dragon si Hinjia. Pero hindi na inabala ng Dragon ang sarili sa pagpapaliwanag. Mas mahalaga ngayon ang makuha ang bato pangontra sa demonyo. At sa kanya agad hinawakan si Ruli. Ruli, akin ka na ngayon. Ngunit sa pagbibigkas niya ng orasayon, wala namang nangyari kahit kaunti. Akala niya mali lang ang posisyon niya. Kaya ipinikit niya ang mga mata at muling nagsalita ng orasayon. Ngunit wala pa ring epekto. Pero higit pa roon ang mas nakakagulat. Dahil hindi na niya kayang iwan ang katawan ni Hinjia. Habang nalilito siya kung bakit nangyayari ito, agad siyang itinulak ni Ruli palayo. At mabilis na tumakbo upang kunin ang bato pangontra. Ngunit bago niya ito maabot, sa wakas, natauhan din ng dragon. Sa isang iglap lamang, nahulog na sa bangin ang bato pangontra sa demonyo. Labis itong ikinagalit ni Ruli. Patapang niyang sinubukang turuan ng leksyon ang dragon. Ngunit madali siyang naiwasan ito. At muntik na rin siyang mahulog sa bangin. Buti na lang, instinct ng dragon ang hilahin siya pabalik. Pero sa kasamaang palad, hindi sapat ang kanyang lakas. Kaya pareho silang nahulog sa bangin. Eksaktong nasaksihan ito ng kaluluwa ni Hinjia na kara-rating lang. Ngunit hindi siya tumalon kasunod nila. Bagkus, nagpakita siya ng duwag na itsura sa gilid ng bangin. At dito nagtatapos ang unang episode ng K-drama na Gang ng Mga Multo.